Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, November 10, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. 45 days bago magpasko. Giant Christmas tree sa Araneta, Cubao, pinailawan na. Christmas traffic asahang tataas hanggang 20%. Anything that will distract. Dati-dati is yung mga laglag barya, yung kunwari dinuraan. Habang PNP nagbabala sa mga modus na nauuso kadikit ng holiday season. Sa ibayong balita, ikalawang batch ng mga Pinoy na naipit sa Sigalot, nakalabas na ng Gaza. Pero ilan sa kanila, bakit nagpaiwan? Theoretically speaking, the BICAM has the power to introduce anything. Ilang kongresista nagbabala. Iniatras na Intel Fund ni VP Sara, posible pa ring maibalik sa BICAM. At sa ating balitang showbiz, titulo ng Sexiest Man Alive, sino nga ba ang nakakuha? Kasabay ng nalalapit na Kapaskuhan at kaliwat ka ng murang pamilihan, tila nagbabadyading mangbiktima ang mga mapagsamantala. Kaya PNP, mas pinaigting pa ang kampanya kontra mga Christmas modus. Alamin kung ano-anong mga ito sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa simoy ng Kapaskuhan, sa kaliwat ka ng sale sa pamilihan, naglabasan din ang mga mapagsamantala sa ganitong panahon ng Kapaskuhan. Mapabata o senior citizen man, hindi nakaligtas sa mga modus operandi na ito. Nasa bag ko po, nakasaksak po yung phone ko, then pagtingin ko po wala na pong power bank, cellphone na lang po. Hindi po talaga nakuha. Tapos power bank na lang po nakuha, pati cord. Sinubukan ako, bigay ko na lang sa iyo. Di tinanggap ko, bigay eh. Tapos dinagdagan ng dinagdagan. Sabi, halagang 300 pala. Di binagsak ko, sabi ko natakot ako. Kaya si Aling Cristina naging matalino na sa mga nang-aalok sa kanya kapag siya ay nasa mga pamilihan dahil sa dulot na pagkatakot. Pero hindi na ako mulit ng umarap sa mga nag-aalok. Sabi ko hindi, nagmamadali ako. Yun, hindi na ako natakot na ako. Mas kilala natin yung mga kakausapin natin. And mag-ingat din tayo sa mga bagay natin like phone if pupunta tayo mga mall or sa mga maraming tao. Ayon sa Police Community Affairs and Development Group, bumagsak ng halos 60% ang datos ng mga street crimes. Pero hindi nila ito dahilan para maging kampante ang publiko. Lalo na't mayroon pa ring nagiging biktima ng mga modus operandi na ito sa kabila ng paulit-ulit nilang mga paalala. Anything that will distract. Dati-dati is yung mga laglag barya, yung kunwari dinuraan. So yung ipit, yung iipitin ka. Dahil sa dami ng mga taong kan mo, ay pag naispatan yung gamit mo, ipitin ka. Ang estilo ng mga ganitong modus ay nasa mga maraming tao na nagsisiksikan at nagkukumpulan. Aware lang tayo. Pag alam mong crowded area yan, awareness na anytime may sisingit dyan na magdi-distract. Kaya anything that will distract, i-check ka agad yung mga gamit. Baka may sumisimple na yan sa gamit mo. Patuloy na panawagan ngayon ng PNP sa publiko. Huwag maging showy ng gamit. Dahil kung may nakikita ka naman sa'yo na gamit, ay talagang papajikin ka talaga. Ay kung walang makita naman na mapapakinabangan sa'yo, wala naman silang, hindi naman nila, hindi naman nag-fishing yan na subukan nga natin, baka meron. Kapag naging biktima ng mga ganitong modus ayon sa pambansang pulisya, huwag mag-atubiling i-report agad sa malapit na istasyon ng pulis dahil dito nila nalalaman at napag-aaralan na ang mga estilo ng kanilang mga pananamantala. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Simula Disyembre, target ng Bureau of Internal Revenue
na ipatupad ang 1% withholding tax sa mga nagtitinda sa online platforms, sakto sa papasok na holiday season. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., isinasapinal na ang pamantayan sa panukala na magpapataw ng dagdag buwis sa mga online seller. Kailangan rin daw muna magparehistro ang mga merchants sa BIR bago nila ito maipatupad. Nilinaw naman ng BIR na lusot na sa pagbabayad ng panibagong buwis ang mga seller na kumikita ng hindi lalagpas sa 250,000 pesos kada taon. Sinabi pa ng BIR na hindi naman nabago ang pagpapataw ng buwis dahil ito ay bahagi lamang ng koleksyon sa umiiral na batas. Balik normal na ang tubig sa bahagi ng West Zone na sinusuplayan ng Maynilad na lumabo nitong magdamag ng Huwebes. Depensa naman ng water concessionaire, agad nilang inadjust ang chemical dosage sa kanilang planta para bumalik sa normal ang kulay nito. Samantala, binigyang diin naman ng dating MWSS executive ang kahalagahan ng pagkakaroon ng alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig bukod sa Angat-Dam. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ngayon na lang nasikaso ni Nanay Raquel ang kanyang mga labahin matapos magbalik normal ang kulay ng tubig gripo mula sa malakalawang na kulay nitong Huwebes. Madilaw, lalo pagkaputi, lalong iitim yung hindi magandang result ng paglalaba mo. Ang kinainis pa ni Nanay Raquel, bukod sa inabot ng magdamag ang abala, Walang kaabi-abiso, biglaan. Imbis di makagawa ka ng dati mong gawa, dati mong paglilinis, kailangan mo maghintay. lumabas sa investigasyon ng Metropolitan Water Works and Sewer System na bunsod ng mas mataas na level ng manganese mula sa raw water na dumaraan sa outlet ng Angat-Dam ang punot dulo ng discoloration o pagkulay kalawang ng tubig ng Maynilad. Bagay na kumpirma ng water concessionaire na nagsusupply sa mga apektadong water consumer sa ilang bahagi ng West Zone. Early morning yesterday, napansin namin na tumaas yung level ng tinatawag na manganese. Manganese is naturally present naman ito dun sa mga raw water natin. Mas mataas lang ngayon level na dumating kahapon. At sa totoo lang, inaasahan naman namin yung pagtaas na ito dahil nga dun sa ongoing na ginagawa dan sa Angat total plant shutdown. Doon kasi sa shutdown na yon, ang napag-agrihan ay yung alokasyon ng MWSS ay instead do sa normal na point kung saan nire-release yung tubig papunta sa MWSS, ginamit yung iba pang pamamaraan. Depensa naman ng Maynilad, agad nilang inadjust ang chemical dosage sa kanilang planta para magbalik normal ang tubig. Is we need to flash kung ano man yung dumaloy na discolored waters sa pipelines namin yesterday. Payo ng Maynilad, sa ganitong pagkakataon, mainam na hayaan muna ng ilang saglit na dumaloy ng tubig sa gripo hanggang sa maging normal ang kulay nito bago gamitin. Pero para kay dating MWSS Chairman Don D. Alikpala, patunay ito na dapat talaga na may alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig ang ating mga kababayan na siyang ginagawa na rin naman daw ng pamahalaan. For too many years, we only relied on Angat. Actually, it's still the primary source, no? Which is now mga 96%, dati 97%, pero so one of the things you have to do is diversify your sources. So kung may problema sa isa, at least you still have other alternatives. Makabubuti rin anito na i-adjust sa mga ginagamit na filtration system. If this is your problem, you want to have a solution that will address the problem. So they put up technologies to address the problem. The problem in Laguna Lake is because we're not treating our wastewater well, and because sometimes you have inflows from Manila Bay, lumalaki yung problem. Yung solution nandito pa, you have to adjust the technology. Sa huli, tiniyak ng Maynilad ang water consumer nito na kanilang ginagawang lahat para hindi na maulit pa ang discoloration ng tubig nitong Huwebes na nagdulot ng abala sa ilang sinusupply nila sa West Zone. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mariing kinundi
Kinondena ng National Security Council ang panibagong panghaharas ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa NSC, nagsagawa ng dangerous maneuver ang CCG Vessel 5203 at nag-deploy ng water cannon sa Philippine supply vessel para mapigilan ang misyon. Gayunpaman, matagumpay na narating ng supply boats ang LS-57. Giit naman ng Department of Foreign Affairs sa mga naturang Chinese vessels na agad na umalis sa Ayungin Shoal. Pinuri rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tapang at dedikasyon ng mga nooy naka-duty na nagsakripisyo para maisakatuparan ang misyon. Duda ang Makabayan Bloc na talagang ayaw ng habulin ni Vice President Sara Duterte ang hiling na Intel Fund sa kanyang opisina at sa halip ay napilitan lang raw ito. Babala pa ng ilang mambabatas, posible pa rin itong maibalik hanggat hindi pa naisa sa pinalang panukalang 2024 national budget. Narito ang ating balitang A to Z. Napilitan lang para hindi mapahiya. Ganito na lang isinalarawan ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc ang desisyon ni Vice President Sara Duterte na huwag nang habulin ang 650 million peso na pinagsamang hiling na confidential funds ng OVP at Department of Education. Saving phase lang po ito. Hindi nito maapula yung galit ng taong bayan sa confidential funds na matagal nang vulnerable sa korupsyon. Giit ng kanilang grupo, posibleng na-pressure na lang rin si VP Sara ng kanyang mga kaalyado, lalo tinamaan na rin kasi ang ratings nito. Nagiging unpopular na yung kanyang stand dito sa confidential funds. At nakita naman niya, maging ang kanyang mga kaalyado dito sa Kongreso ay talagang sumali na rin doon sa desisyon para i-abolish sa ahensya niya at sa ibang mga ahensya itong confidential funds. Sumasadsad na rin ang ratings niya at baka ayaw lang niya na mag-isa ulit sa Senado. Matatandaang sa pagbusisi ng mga nakaraang budget sa Kamara, hindi pa rin maipaliwanag kung paano nagasta ang 125 million peso confidential funds noong 2022 na nalimas ng OVP sa loob lamang ng 11 araw. Para naman sa isang political scientist, posibleng nasobrahan ang kumpiyansa ni VP Sara ukol sa kanyang impluensya sa politika. First, it's thinking that because she's coming off from the legacy of her father, the former President Tito Duterte, that she can have the same relationship with the Congress. It's also a mistake that the Vice President and her office thought that because of her popularity and the mandate that they gain in the elections, that this will go unchecked by the public. Sa kabila ng pagbawi ng VP sa hiling na Intel funds, nagbabala naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na posibleng maibalik pa ang kontrobersyal na CIF sa Bicameral Committee. Yan ang katotohanan na hindi maganda sa BICAM na parang anything goes po doon. But theoretically speaking, the BICAM has the power to introduce anything. Kaya ayon kay Pimentel at sa Makabayan Bloc, kailangan pa ring magbantay ng publiko hanggat hindi pa nararatipikahan ng mataas at mababang kapulungan ang panukalang budget para sa 2024. Sa pagdinig ng 2024 national budget ng DFA, nasita ang ahensya kung bakit nagkakaroon ng local birth certificate ang mga dayuhan para makapag-apply ng Philippine passport. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, may nakarating na ulat sa Department of Justice na mayroong 12 dayuhan ang may pasaporte ng Pilipinas. Naibulgar din sa deliberasyon ng pondo ang pag-i-issue ng isang local civil registry ng birth certificate sa isang bayan sa Cara Region sa ilang Chinese. Bilang aksyon, iimbestigahan na ng DFA at Senado ang anomalyang pag-i-issue ng Philippine passport at isusulong ang paghahain ng kasong kriminal laban sa mga dayuhan. Sa ngayon, binawi naman ng Senado ang pag-aproba sa panukalang 2024 budget ng PSA. I would like to move to reconsider the submission of
budget of the Philippine Statistical Authority and direct the LBRMO to issue the necessary notice and inform the body of the schedule of the PSA's budget discussion. I would like to know who is the head of the passport division? Who were the officers and staff during the time that these Chinese nationals applied for the passport, even assuming they applied as PWD with relatives, even assuming that they applied that they cannot speak good English. Hinirang na isa sa pinakamagandang airport sa buong mundo, ang Clark International Airport. Ayon yan mismo sa Prix Versailles ng World Architecture and Design Award ng UNESCO. Napabilang ang paliparang yan dahil na rin sa kakaibang architectural design nito. Nagmula sa inspirasyon ng kulay ng paliparan sa Mount Pinatubo at Manila Bay. At ang hugis naman nito ay ibinase mula sa mga kabundukan ng Zambales. Susunod, ikalawang batch ng mga Pilipino na naipit sa gulo, ilan sa kanila nagpaiwan sa Gaza. At mamaya sa ating arat na segment, Hidden Gem na private resort sa Taytay Rizal, puntahan natin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa Malacanang ngayong araw. Sa pagbisita ni Horta, nagkasundo ang dalawang leader ng bansa na pagtibayin pa ang bilateral relations ng Pinas at Timor-Leste. Habang nangako rin si PBBM sa patuloy nitong pagsuporta sa kasarinlan ng Timor-Leste, maging sa aktibong partisipasyon nito sa international relations at events. Pinuri din ni Marcos si Horta sa kanyang leadership role sa Timor-Leste. Inaasahang aalis naman ng bansa ng Timor-Leste si PBBM sa November 11. I hope that these exchanges will be, this visit of yours will be the beginning of more exchanges between our two countries. And I thank you for the very gracious invitation that you have just extended to me to visit your country. And we would certainly want to do that to, as I said, continue to expand the relations between Timor-Leste and the Philippines. Philippines was very prominent there through the beginning of our independence. The very first country to support our aspiration to join ASEAN. We are now working around the clock to implement the milestones, and we feel confident that we could join. Pinangunahan ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang paggunita ng U.S. Veterans Day sa Manila American Cemetery sa Fort Bonifacio, Taguig. Nag-alay rin ng bulaklak at taimtim na nagdasal si Carlson sa mga sundalong bayani noong World War II. Binigyan rin ng pagkilala ni Carlson ang malakas na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Our two countries face many global challenges, and we always talk about our friendship, our partnership, and our alliance. And our Ironclad Alliance is very strong to this day. We're also partners in prosperity, and it's all underpinned by the amazing people-to-people ties that unite our people, whether it's in military or education or and fighting climate change and the negative effects of climate change. Pinili ng ilang Pilipino na nakatawid na sa Egypt na bumalik sa Gaza Strip matapos hindi mabigyan ng security clearance ang kanilang mga asawang Palestinian. 14 mula sa 56 na Filipino national na nakatawid sa Rafah crossing ang hindi natutuloy sa Cairo. Patuloy naman ang pagkumbinsi ng mga embassy officials sa mga nasabing Pinoy na tumawid na rin kasama ang susunod na batch. Sa aming pagbabalik, Hidden Gem na private resort sa Taytay Rizal, Silipian. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
namang Hollywood actor ang tinaguriang sexiest man alive para sa taong ito. Sino kaya yan? Ating kilalanin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hi there, my name is Patrick Dempsey, and finally, I am this year's People Magazine Sexiest Man Alive. Bago matapos ang taon, may bago lang itinanghal na Sexiest Man Alive ang People Magazine. Yan ay ang Grey's Anatomy actor na si Patrick Dempsey. Nakuha ni Dempsey ang titulo mula sa 2022 honoree at Captain America star na si Chris Evans. Sa isang interview ng nasabing magazine na pinost mismo ni Patrick sa kanyang Instagram, sinabi nito na halos hindi nga raw siya makapaniwala at akala nga raw niya ay niloloko lang siya. I was completely shocked. And then I laughed and I was like, you're kidding me. This is a joke, right? It's nice to have the recognition, it's fun, but I think, it's good. It gives me a platform to actually talk about. Nakilala si Patrick sa karakter niyang si Derek McDreamy Shepherd na isang heartthrob surgeon. Ilan naman sa mga nakasama sa listahan ng Sexiest Man Alive ay sina Michael B. Jordan, John Legend, Paul Rudd, Brad Pitt, Harrison Ford at Mel Gibson. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ilang linggo bago ang pagsisimula ng malakasang holiday get-togethers, halina tuklasin ang hidden gem na private resort sa Taytay, Rizal. Pati na ang nagsasarapang pagkain na tsak magsasatisfy ng cravings ninyo. Arat na mga ka-A to Z sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Ilang linggo na lang at nariyan na ang pinakaabang nating lahat na Christmas vibes. Ibig sabihin, kaliwat ka ng get-together with friends and family na naman. Kung kaya't bakit hindi nyo subukan sa Taytay sa Rizal, na halos 1 oras lang ang layo mula rito sa Maynila, presenting La Desay Private Resort na bunga ng simpleng kubo at swimming pool noon. Siguro, leap of faith din po na sige, try naman natin na iba kasi most likely Laguna ang mga private resorts which is super malayo. Pero ang Lord talaga ang bait-bait kasi siya po yung nagbigay sa amin ng mga clients. Hindi, okay lang yan. Ganun po. Sige, magpa-party kami doon. Ganun po. At ilang taon na nakalipas matapos itong buksan taong 2018 ay mas nakilala at mas pinabongga pang La Desay Private Resort na pinalibutan ng modern family rooms at cottages. Gaya ng ibang negosyo, sinubok din ito ng pandemya at ilang alon sa buhay. Tuloy-tuloy pa rin po yung business. Kahit andyan po kasi yung mga challenges na andyan yung mga competitors, ang dami na nagpasok, ang dami nang nagtayo ng mga private resort. Pero ang galing ng Lord kasi hindi po kami talaga nawawalan. Kasi nung una po, parang pag nagtayo ko ng business, rules mo, desisyon mo, lahat ikaw dapat ang bida, yung mga ganun po. Pero ko rin po na hindi pala dapat. Parang kailangan mo rin ng ibang tao. Na hindi ka rin talaga magpa-prosper kapag hindi rin dahil sa tulong ng ibang tao. Kaya perfect daw ang La Desay sa inyong kaliwat ka ng ganap ngayong holiday season para magkaroon ng quality time with your loved ones while enjoying ang kanilang infinity pool habang nakatanaw sa ganda ng Rizal. But wait, there's more! Mas masarap kung papartneran natin ang pinagmamalaking Mix All Budbod o yung rice toppings na Athena's Food Hub ng Taytay ang ating holiday get-together. Bukod sa budbod, ipinagmamalaki rin nila ang special palabok na hitik sa sahog. Recipe ang mga ito na maghipag na si Alini at Sheena. Sa amin po, inaano po namin kung magkano magagastos namin. Kumbaga, kahit po may mga tubong 5 piso, pwede na po. Sa huli, hindi man kalakihan ang budget ngayong nalalapit na holiday season, hindi ba't mas masaya ang anumang get-together kung nagbubuklod ang bawat isa? Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa British Formula 1 racing driver na si Jackie Stewart. Ayon sa kanya, kailangan ng pamumuno para mapaigting ang kaligtasan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!